Magandang araw po sa inyong lahat mga kaistorya. Welcome po sa isa na namang kwentuhan ng kababalaghan para po sa araw na ito. Huwag niyong kalilimutang ilagay ang inyong mga pa-shoutout sa ibaba po ng ating comment section. Sana po'y nasa maayos kayong kalagayan. Samantala, narito na ang ating tampok na kwento sa gabing ito. Matakot, kabahan, sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Arya. 33 taong gulang at kasalukuyang nakatira ngayon dito sa Iloilo City. Masugid niyo po akong taga-subaybay mula pa noon. Nais ko lamang magbigay ng maagang disclaimer sa iyo at sa mga taga-subaybay mo. Binago ko po ang tunay na pangalan ng mga tao sa kwentong ito para na rin maingatan ang pribado kong buhay at ang katahimikan ng aking pamilya. Hindi madaling i-share ang ganitong klaseng karanasan kay istorya. Alam kong hindi maganda magiging impresyon sa akin ng marami. Pero sana, sa pamamagitan ng sulat kong ito, may mapulot na aral ang sinumang makakarinig. Aaminin ko na agad sa inyo na parang wala akong pabebe. Hindi po talaga ako naging mabuting anak. Kung may pamilyang may tinatawag na black sheep o yung itim na tupa na tagasira ng imahe, ako yun. Ako yung buhay na patunay noon. Dalawa lamang kaming magkapatid at pareho kaming babae. Ang ate ko, si Ate Faye, ay mas matanda sa akin ng 3 taon. At alam mo yun, si Ate Faye ang eksaktong kabaligtaran ko. Kung nasaan ang langit, nandoon siya. Kung nasaan ang putik, nandoon naman ako. Siya yung tipo ng anak na masunurin, sobrang talino, laging may medalya noong nag-aaral pa, at kailanman ay hindi nagbigay ng sakit sa ulo o kunot sa noo ng mga magulang namin. Mahirap lamang ang buhay namin ng panahong iyon kay istorya. Wala kaming sariling kayamanan o marangyang pamumuhay. Ang mga magulang ko naman ay wala ring regular na trabaho. Pareho silang hindi nakapagtapos ng pag-aaral at sa totoo lamang, salat din sila pagdating sa diskarte sa buhay. Kaya naman noong bata pa kami, halos umaasa lamang ang pamilya namin sa lola ko sa tuhod, ang ina ng mama ko. Si lola ang sumasalo sa mga kakulangan sa bahay, mula sa bigas hanggang sa mga bayarin na hindi kayang tustusan ni na mama at papa. Siguro nga kaya ako lumaking rebelde at walang pakialam sa mundo ay dahil na rin sa isang masakit na katotohanan na nalaman ko noong nagkaisip ako. Hindi po lingid sa kaalaman kong sinubukan pala akong ipalaglag ng sarili kong ina noong ipinagbubuntis niya pa lamang ako. Hirap na hirap kasi sila sa buhay noon at ang pagkakaroon ng isa pang anak ay panibagong pasanin para sa kanila. Pero dahil malakas daw ang kapit ko sa kanyang sinapupunan, hindi natuloy ang aborsyon. Napilitan na lamang si mama na buhayin at palakihin ako kahit alam kong hindi ako ang sanggol na hiniling o ginusto sa mundong ito. Ramdam ko iyon sa bawat kilos at trato niya sa akin habang lumalaki ako. Ang papa naman namin, imbes na magsilbing haligi ng tahanan at mag-ipon para sa amin, naging lasinggero at babaero pa. Walang linggo na hindi siya umuuwing pasuray-suray at amoy alkohol. At ang masakit pa rito, hindi siya mabuting padre di pamilya. Madalas na kaming pinagbubuhatan ng kamay. Tuwing nalalasing siya o kaya naman kapag mainit ang kanyang ulo dahil sa kung anong dahilan sa labas, si mama ang unang-unang nakakatikim ng bugbog sa kanya. Naririnig ko na lamang yung kalabog ng mga gamit at yung iyak ni mama gabi-gabi habang nakatakip ang unan sa mukha ko.
May mga pagkakataon din na kapag sumasagot ako o humaharang para ipagtanggol si mama, ako ang natatamaan ng sinturon o kaya'y nasasampal niya. Dahil sa ganitong klase ng family orientation, puno ng gulo, pananakit at kakulangan sa pera, literal na napabayaan kaming magkapatid ng sarili naming mga magulang. Walang gumagabay sa amin kung ano ang tama at mali. Tanging ang lolo at lola ko na lamang ang natitirang nag-aalaga at sumusuporta sa aming dalawa ni Ate Faye. Mas lalo kaming naiwan sa poder ng mga matatanda ng magdesisyon sina mama at papa na lumuwas ng Maynila para naman doon humanap ng trabaho. Akala namin ay magiging maayos na ang lahat kapag malayo sila. Pero doon naman lumabas ang totoong kulay ko. Bata pa lamang ako at nasa elementarya pa lamang, sigurado na ako sa sexual orientation ko. Lesbian ako kay istorya. Hindi ako attracted sa mga lalaki. Ang gusto ko talaga simulat sa pool, mga kapwa ko babae. Noong mga panahong iyon, hindi pa ganoon kabukas ang isip ng mga tao sa probinsya tungkol sa ganito. Kaya naman lalo ako naging mailap at mapaghimagsik. Dahil walang patnubay sa bahay, natuto akong sumama sa mga maling barkada sa labas. Sila yung mga tropa na imbis na pumasok sa klase, mas gustong tumambay sa mga tagong iskinita. Doon ako natuto magbisyo ng maaga. Elementarya pa lamang ako, marunong na akong humithit ng sigarilyo na ninanakaw lamang namin o kaya na may binibili gamit ang pambilisaran ng merienda sa eskwelahan. Isang hapon habang nakatambay ako sa madilim na gilid ng bahay ng lola ko, akala ko'y ligtas ako. Humihit-hit ako ng sigarilyo at pinalalabas ang usok sa ilong ko nang bigla na lamang lumitaw si lola mula sa likod ng nakasampay na mga labada. "Sus Mariosep kang bata ka!" Ang pasigaw na sermon ng lola ko sa akin. Nanlaki ang mga mata niya at baka sa mukha niya ang matinding pagkadismaya habang nakatingin sa stick ng sigarilyo na hawak ko. "Hindi ka pumasok sa eskwelahan dahil mas gusto mong maghitit dyan. Ano ka ba?" Nagulat ako pero pinilit kong magmatigas. Ibinaba ko na lamang ng kaunti ang kamay ko pero hindi ko itinapon ang sigarilyo. "Lola naman hayaan niyo na lamang po ako. Nahihirapan po ako sa mga subjects namin. Nai-stress lamang ako sa school." Ang katwiran ko sa kanya sa medyo may kalakihang boses. "Aba, ang bata-bata mo pa, stress na ang dinadahilan mo?" Ang galit na sermon pa niya habang dinuduro ako ng nanginginig niyang daliri. "Tularan mo kaya ang Ate Faye mo na nag-aaral ng mabuti. Kita mo yun, kahit walang baon pumapasok. Alam mo naman na tanging edukasyon lamang ang makakatulong sa iyo para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Huwag mong sirain ang buhay mo, Arya." Sa totoo lamang kay istorya, wala talaga akong pakialam sa sinasabi niyang kinabukasan. Para sa akin noon, ang bukas ay malayo pa at ang mahalaga lamang ay kung paano ko mapapaligaya ang sarili ko ngayon gamit ang mga bisyo ko. Doon nagtapos ang pagiging bata ko at nagsimula ang mas malalim pang pagkalubog ko sa sarili kong kadiliman. Nang tumuntong ako sa high school, imbes na magtino ako dahil nagdadalaga na, mas lalo pa akong naging malala. Parang nawala na talaga ako ng preno. Doon na ako nagsimulang pumasok sa mga seryosong relasyon sa iba't ibang babae. Halos linggo-linggo, may bago akong pinopormahan sa kabilang barangay o kaya naman ay nakikilala ko sa mga text clan noon. Kulang na lamang ay gawin kong koleksyon ng mga nagiging girlfriend ko. Kasabay nito, tuluyan ko nang binitawan at binaliwala ang pag-aaral ko. Tamad na tamad akong pumasok. Ang laman na lamang ng utak ko araw-araw ay kung saan kami iinom ng barkada. Kung kanino ako makakahingi ng barya para pambili ng isang sigarilyo. Gala dito, tambay doon.
Literal na tambay sa kanto ang peg ko habang ang mga kaedad ko abala naman sa pagre-review para sa mga exam. Noong nasa grade 10 ako, si Ate Faye naman ay nasa 3 taon na sa kolehiyo. Working student siya noon kay Istorya. Gabi ang pasok niya sa eskwela, tapos sa umaga naman ay nagtatrabaho siya sa kung saan-saan. Nag-tutor, nag-assistant, para lamang may pantusto sa mga proyekto niya. Isang gabi habang nag-aayos siya ng mga libro at visual aids niya para sa report na kinabukasan, nilapitan niya ako sa may sala. Arya, magi-grade 11 ka na sa susunod na taon. Ano bang balak mong kuning kurso pagdating mo ng kolehiyo? Ang seryosong tanong niya sa akin habang tinititigan niya ako ng diretso sa aking mga mata. Nakahiga ako noon sa sofa at nagre-reply sa text ng girlfriend ko. Hindi ko man lamang siya nilingon. Hindi ko alam, ate. Ang totoo niyan, titigil na lang muna ako. Ayoko na mag-aral. Ang babalang kong sagot. Napasinghap si Ate Faye sa gulat at ibinaba niya ang hawak niyang pentel pen. Ano ka ba naman, Arya? Parang wala ka namang pangarap sa buhay mo. Aba, puro na lamang babisyo at babae ang tupagin mo araw-araw? Hindi ka ba napapagod na nakatambay ka lang? Nginisihan ko lamang siya na nakakaloko. Yung tipong nakakaasar talaga ang mukha ko. Di ikaw nang masipag, ate. Ikaw nang matalino. Ano naman ngayon kung ayaw ko na mag-aral? Kita mo naman, ang hirap-hirap ng buhay natin. Mag-aaksaya pa ba ako ng panahon sa eskwelahan? Kahit kakarampot lamang ang ipinapadalang pera ni mama at papa galing Maynila, dahil nga pabayad lamang iyon sa upa sa bahay at kaunting pagkain namin ni na lola, ginagapang talaga ni Ate Faye ang kanyang pag-aaral. Pero ako, sadyang matigas ang ulo at tamad. Ayaw ko nang nahihirapan. Ayaw ko nang napapagod at higit sa lahat, ayaw ko may nag-uutos sa akin. Sinubukan pa naman akong i-encourage ni ate noong medyo kalmado na siya. Ang sabi niya, Arya, magaling ka naman mag-drawing, hindi ba? Nakikita ko yung mga sketch mo sa likod ng mga notebook mo. Bakit hindi mo subukan mag-architecture o kaya naman fine arts? Pwede ka ron. May maliit na parte sa puso ko na gusto kong sumubok. Natouch din naman ako dahil napansin niya pala iyon. Pero mabilis na nanaig ang katamaran ko. Mas pinili kong tumigil na lamang talaga. Naghanap ako ng kung ano-anong racket sa labas. Pakyawan sa paglilinis, tagabuhat, para lamang may sarili akong pera. Pero huwag ka kay istorya. Hindi ko iyon ibinibigay kay lola para sa bigas. Ginagamit ko lamang iyon para may pangsustento ako sa mga bisyo ko, para hindi ako umaasa sa kanila pagdating sa aking bisyo. I-fast forward natin ang kwento. Nakatapos si Ate Faye sa kursong secondary education, major in biology. Sobrang proud sina lola sa kanya noon, may patarpulin pa nga sa labas ng bahay. Pero bago pa man siya nakapagturo sa isang pampublikong paaralan, nagkaroon sila ng hindi inaasahang pagkakataon ng boyfriend niya. Nabuntis si ate. Kaya naman nagpasya sila na magpakasal kaagad. Lumipat sila sa Negros, doon sa lugar ng biyenan niya, para nga doon magsimula ng kanyang bagong pamilya. Kalaunan dahil mahirap din ang sahod ng bagong guro dito sa Pilipinas, nakahanap si ate ng tsansa na mag-apply bilang domestic helper sa Hong Kong. Mas malaki kasi ang kita roon at dolyar. Noong bago siya umalis, nag-alala siya para sa asawa at sa anak niyang maiiwan. Kaya ang ginawa niya, isinama niya kami ni na mama at papa na bumalik na rin galing Maynila dahil walang nangyari sa buhay nila roon, papunta sa Negros. Doon kami pinatira sa bahay ng asawa niya para may makasama ang kanyang pamilya at para na rin matulungan si mama na mag-alaga sa panganay niyang anak.
Sa totoo lamang kaistorya, noong unang mga taon namin sa Negros, nagustuhan ko talaga ang setup na iyon. Para sa akin, iyon na ang pinakamasarap na bahagi ng buhay ko. Bakit? Dahil wala akong trabaho, walang stress, walang kahit na anong iniisip. May libre ako matutuluyan, may masarap na pagkain sa lamesa araw-araw, at ang pinakagusto ko sa lahat, natutustusan ko ang mga bisyo ko. Paano? Kada buwan kasi, nagpapadala ng malaking alawan si ate galing Hong Kong. At dahil tuso ako, nagagawa ko makahingi o makakupit doon sa perang ipinapadala niya para pambili ko ng sigarilyo at paborito kong kape. Si mama naman ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Siya ang tagalaba, tagaluto at tagaalaga sa pamangkin ko habang pumapasok sa trabaho ang asawa ni ate. Ako, para akong reyna na walang ambag sa loob ng pamamahay na iyon. Gigising ako ng tanghali na, kakain ng nakahandang almusal tapos maghapon na ako nakahiga, nagsi-cellphone at nakikipag-chat sa mga babae ko sa Facebook habang humihit-hit ng sigarilyo sa likod bahay. Walang nagbabawal sa akin dahil si mama takot din sa akin at palagi akong kinukonsinti dahil alam niyang wala akong direksyon sa buhay. Ganyan kataba ang puso ko noon habang si Ate Faye naman ay nagpapakapagod sa ibang bansa para lamang buhayin kaming lahat. Samantala ang sabi nga nila, walang permanenteng sarap sa mundo. Lalo na kung nabubuhay ka sa maling paraan. At tama nga sila dahil matapos ang ilang taon ng petiks at buhay reyna ko sa Negros, bigla akong nagising sa isang matinding bangungot. Isang hapon habang prente ako nakahiga sa may sofa at nagsi-cellphone, biglang tumunog ang messenger ko. Si Ate Faye. Tumatawa galing Hong Kong via video call. Akala ko'y mangangamusta lamang o kaya magsasabi na nagpadala na siya ng pera pero pagkasagot ko pa lamang ng tawag, sinalubong na ako ng galit na galit niyang mukha sa screen. Ano ba naman yung mukha mo, Arya? Tanghali na nakahiga ka pa rin. Ang pasigaw na bungad niya sa akin at rinig na rinig ko ang ingay ng boses niya kahit naka-loudspeaker ako. Ganyan na lamang ba talaga ang buhay mo? Pabigat ka na nga lang, wala ka pang pakinabang. Palamunin ka na nga, nagagawa mo pang magbisyo. At ang masakit pa, kinukuha mo pa talaga yung pambili mo ng sigarilyo at kape mo sa perang ipinapadala ko na dapat ay para sa mga pamangkin mo at sa mga bayarin ng bahay? Naiyak ako sa inis pero pinilit kong sumagot para ipagtanggol ang aking sarili. Ate, bakit mo ba ako sinisigawan? Tumutulong naman ako ha. Ang pagsisinungaling ko. Tumutulong saan? Sa pag-ubos ng pagkain? Ang bulyaw niyang muli. Sana naman maghanap ka ng trabaho. Puros ka na lang chat sa mga babae mo maghapon. Magdamag kang gising, tapos tanghali ka nang babangon. Hindi ka man lamang marunong humawak ng walis o maghugas ng plato para naman mabawasan ang pagod ni mama. Isip-isip naman, Arya. Ilang taon ka na? Para lamang matigil ang walang humpay niyang panunumbat at sermon, biglang gumana ang utak ko para gumawa ng palusot. Subukan ko kaya magnegosyo, ate. Ang bigla akong banat sa kanya. Napahinto siya. Tinaasan ako ng kilay at tinitigan ako sa screen na para bang sinusuri kung seryoso ba ako. Idinagdag ko pa agad. Mag-open tayo ng mini store o sari-sari store dito sa bahay niyo. Bakanting pwesto naman doon sa ilalim ng bahay ninyo. Ako ang magbabantay para naman may ginagawa ako at may sarili akong kita. Kahit halatang walang tiwala si ate sa aking kakayahan dahil nga alam niyang tamad ako, nakita ko na parang nabuhayan siya ng pag-asa. Baka sakaling magbago na siguro ako. Kaya naman kahit mahirap ang buhay doon sa Hong Kong, nagpadala siya ng malaking kapital o puhunan
para makapagsimula ako. Nagtayo nga kami ng isang maliit na sari-sari store doon sa silong ng bahay nila sa Negros. Binili ko ang lahat ng kailangan. Mga delata, noodles, sabon, pati mga soft drinks at chichirya. Noong unang ilang buwan kay istorya ay napakasagana ng kita. Seryoso ako sa pagbabantay mula umaga hanggang gabi dahil nga exciting pa sa akin. At saka wala kaming kalaban o kompetensya sa kanilang lugar. Kaya sa amin lahat bumibili ang mga kapitbahay. Tuwang-tuwa si Ate Faye tuwing nagre-report ako sa kanya na malaki ang benta. Pero ang naging problema, mabilis akong nabulag sa hawak kong pera. Dahil ako ang humahawak ng kaha araw-araw, unti-unti ako natutong magkupit. Imbes na iikot ko ang kita para ipamili ng mga bagong paninda at stocks, ginamit ko iyon para pasayahin ang sarili ko. Doon ko na kinuha ang pambili ko ng mamahaling kape, mga reloads ng text at internet para sa pakikipag-chat sa mga babae ko, at mas marami pang pakete ng sigarilyo. Kapag may naghahanap ng paninda na naubos na, nagdadahilan ako na wala pang deliver sa bayan. Pagkalipas lamang ng 2 taon, tuluyang na bankrupt at nalugi ang tindahan. Simot ang puhunan, walang natira kahit isang pirasong candy. Doon na nagsimula ang mas matinding pagbagsak ko kay istorya. Dahil wala na akong tindahan na pinagkakaabalahan, mas lalo ako na-addict sa sigarilyo at kape. Doon na pumasok ang year 2017. Umuwi na si Ate Faye galing Hong Kong para mag-for good na dito sa Pilipinas. At noong dumating ang year 2019, 2 na ang kanyang anak habang ipinagbubuntis pa ang pangatlo. Dahil nakatapos siya ng education, nakakuha siya ng permanenteng trabaho bilang isang guro sa isang pampublikong paaralan. Kasabay ng pag-uwi niya ay ang tuluyang pagdilim ng mundo ko. Pakiramdam ko bawat sulok ng bahay ay may matang nakamatiyag sa akin. Kaya naman ang ginawa ko ay nagkulong na ako sa loob ng kwarto ko maghapon at magdamag. May malaking bintana ang kwarto ko noon na pwedeng pasukan ng liwanag ng araw. Pero dahil asar na asar ako sa liwanag, kumuha ako ng plywood at ipinako ko iyon para takpan ang bintana. Tapos ay sinabitan ko pa ng makapal na kurtina. Ang gusto ko ay purong kadiliman lamang ang nakikita ko. Sa loob ng madilim na kwartong iyon, nakakaubos ako ng isang buong pakete o lagpas 20 stick ng sigarilyo sa loob lamang ng isang araw. Halos hindi na ako lumalabas para huminga ng sariwang hangin. Doon na rin ako nakatutok sa cellphone ko. Babad sa mga online LGBTQ communities at iba't ibang chat groups habang walang hinto ang paglaklako ng kape, yung matapang na kape at walang gatas. Ayaw kong lumabas ng kwarto dahil tuwing makikita ko si Ate Faye, para bang Armalite ang bibig niya sa pagsesermon sa akin. Dahil guru siya, sanay siyang magsalita ng mahaba at may otoridad, na para naman sa akin ay para nakakarinding ingay sa akin tenga. Naririnig ko pa nga siya sa labas na sinasabihan si Mama habang naglalaba. Ma, hindi mo man lamang ba pinagsasabihan niyang si Arya? Tignan mo nga ang buhay, nakakulong lamang sa kwarto. Hindi mo man lamang siya dinidisiplina bilang ina. Pero dahil madaling mauto si Mama at palagi akong kinakaawaan, palagi niya akong ipinagtatanggol at sinasabing, hayaan mo na muna ang kapatid mo, Faye. Baka naman stress lang yan. Nang pumasok ang taong 2020 at nagkaroon ng pandemya dahil sa COVID-19, naging mas malala ang sitwasyon sa bahay. Naging work from home si ate dahil walang physical classes. Ibig sabihin, 24 oras siyang nasa loob ng bahay. Doon na talaga naging parang impyerno ang buhay ko dahil bawat kilos ko, bawat labas ko para umihi o kumuha ng pagkain, may kasunod na parinig at sermon.
Araw-araw niyang ipinamumuka sa akin na palamunin ako, pabigat at walang silbi sa pamilya habang naghihirap ang buong mundo sa pandemya. Sa sobrang inis, pagkabagot at sa kagustuhang takasan ng boses ni ate na paulit-ulit na lamang sa utak ko, gumawa ako ng marahas na desisyon. Kahit napakahigpit ng restriction sa biyahe noon, maraming checkpoint at kailangan ng kung ano-ano mga travel passes at medical certificate, ginamit ko ang lahat ng kaunting perang meron ako para makakuha ng tiket at makasakay ng barko. Tiniis ko ang hirap ng biyahe makauwi lamang ng Iloilo para matakasan ko si ate at ang kanyang mga panunumbat. Ang hindi ko alam kay istorya, ang pag-uwi kong iyon sa probinsya ang magiging opisyal na simula ng totoong bangungot na tuluyang wawasak sa katinuan ko. Pero bago iyon kay istorya, nakahinga ako na maluwag noong makatapak na ulit ako sa lupa ng Iloilo. Pakiramdam ko'y nakalaya ako sa isang hawla. Tumiretso ako sa lumang bahay ng lola ko para doon makituloy. Pero akala ko lamang palang magiging maayos ang lahat dahil kahit lumipat ako ng lugar, ang ugali at mga gawi ko'y hindi naman nagbago. Ganoon pa rin ang eksena ko araw-araw. Nakakulong sa loob ng kwarto ko kay lola. Ginawa ko ulit yung style ko sa Negros. Tinakpan ko yung bintana para laging madilim at mukhang gabi. Dahil ayaw kong mautusan ng mga kamag-anak ko sa mga gawaing bahay tulad ng pagwawalis at paghuhugas, naging madalas ang paglaktaw ko sa pagkain. Halos hindi na rin ako naliligo ng ilang araw. Nakahiga lamang ako sa kama, babad sa cellphone at lalabas lamang ako kapag narinig kong tinatawag ako ni lola dahil nakahain na ang pagkain sa lamesa. Nag-iisa ako, walang kausap na totoong tao, puro chat lang. At syempre, ang kape at sigarilyo, doble ang naging dami ng konsumo ko dahil sa matinding stress at pagkabagot sa aking buhay. Isang gabi mga bandang 11:00 o 12:00 na yata na madaling araw, habang nakahiga ako at seryosong nagsiselfone, biglang may narinig akong kakaibang kaluskos sa labas mismo ng bintana ng kwarto ko. Kaluskos, kaluskos. Para bang may naglalakad sa mga natuyong dahon. Noong unay binaliwala ko lamang iyon. Naisip ko na baka mga alagang pato o manok lamang ni lolang nakawala sa kulungan ang nag-iingay. Pero habang tumatagal, napapansin kong pabalik-balik ang tunog at parang bumibigat. Patay ang ilaw ng kwarto ko noon at tanging ang manipis na sinag lamang ng buwan na lumulusot sa siwang ng plywood sa bintana ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Doon na ako nakaramdam ng kaba. Umupo ako sa kama at nakatitig lamang ako sa bintana. Biglang may sumilip na anino ng tao mula sa labas. At ang nakakatakot, hindi lamang isa. Maya-maya lamang, may sumunod pang isa. Hanggang sa naging 3 anino ng mga lalaki ang nakatayo doon. Napalunog ako ng laway. Sobrang lakas ng kabog ng aking dibdib at parang lalabas sa itinalagang pwesto nito. Sumiksik ako sa pinakasulok ng kama ko. Yakap-yakap ang unan ko habang ako'y nanginginig. Pinilit kong pigilan ang aking paghinga para pakinggan kung ano ang kanilang ginagawa. Doon ko narinig ang mababa, seryoso at nakakatakot na bulungan ng 3 lalaki sa labas. Pre, pakinggan mo tong plano ko. Alam ko magugustuhan mo to at mag-e-enjoy tayo. Ang sabi ng unang lalaki, napakagaralgan ng boses niya. Anong plano ba yan? Bilisan mo, baka may makakita sa atin dito. Ang sagot naman ng pangalawang lalaki na parabang nagmamadali. Si Arya, siya yung gagawin nating target ngayon. Nakakulong lang naman yan eh. Nandun lang palagi sa kwarto niya. Ang banat pa ng unang lalaki.
Narinig ko ang ikatlong lalaki na tumawa ng nakakairita at parang ulol na aso. Ayos yan. Sige, pwede naman. Masarap yan panigurado. Madaling biktimahin. Dinalaw ako ng napakatinding takot na hindi ko pa nararamdaman sa buong buhay ko kay istorya. Ramdam ko yung malamig na pawis na pumatak mula sa noo ko. Agad ako nagtago sa ilalim na makapal kong kumot. Nakabaluktot ang katawan habang nanginginig ang buong kalamnan ko. Pilit kong sinasabi sa aking sarili na mali lamang ang napapakinggan ko. Pero hindi ko pwedeng mapagkamalan yung boses dahil nga malinaw na malinaw nilang binanggit ang pangalan ko. Narinig ko mismo ang plano. Gagahasain at sasaktan ako. Kaistorya, hindi na ako nakapikit o nakatulog ng gabing iyon hanggang sa mag-umaga. Pero akala ko kapag sumikat na ang araw, mawawala na ang takot ko. Doon pala mas lalala pa ang sitwasyon. Noong magliwanag na ang paligid, biglang may mga boses na ako napapakinggan sa loob mismo ng aking tenga. Mga boses ng tatlong lalaking iyon kagabi, pero sa pagkakataong ito, parang nanggagaling sila sa ilalim ng semento o sa ilalim ng lupa ng kwarto ko. Papatayin kita, Arya. Papatayin kita. Hindi ka makakatakas sa amin. Papatayin kita. Ang paulit-ulit na bulong ng isang lalaki. Walang hinto. Parang sirang plakang nag-e-echo sa utak ko. Umaga na noon pero pakiramdam ko'y naparalisa ang buong katawan ko. Hindi ko maigalaw ang mga kamay at paa ko sa sobrang shock at takot. Dahan-dahan kong inikot ang mga mata ko sa paligid ng kwarto ko. Wala namang ibang tao. Sarado ang pinto pero bakit napapakinggan ko sila? Arya! Arya! May tumawag na naman sa akin sa napakahina at mapaglarong boses. Parang nanunukso. Arya! Halika rito. Lumabas ka dyan. Naiyak na ako sa matinding frustration at takot. Pilit kong tinatakpan ang mga tenga ko gamit ang mga palad ko pero naroon pa rin ang boses. Para bang nakasaksak na sa loob ng utak ko. Sa sobrang pagkalito, napatingin ako sa kisame ng kwarto ko. Halos lumuwa ang mga mata ko at napatigil ako sa pag-iyak nang makita ko ang isang itim na anino na naroon sa itaas. Pigurang tao ito kay istorya, pero purong kadiliman lamang ang kanyang anyo. May mga mapupulang mga mata na para bang nagbabagang uling. At may nakakilabot at napakalawak na ngisi sa kanyang mukha. Arya, papatayin kita. Ang sabi pa ng nilalang na iyon na nasa kisame. Hindi gumagalaw ang kanyang bibig pero ang boses niya ay malalim at umaalingaw-ngaw sa loob ng ulo ko. Pumikit ako ng mariin. Umiyak na nagmamakaawa sa isip ko na sana panaginip lamang ang lahat ng ito. Na sana pagdilat ko ay wala na ang demonyong aninong iyon. Noong naramdaman kong medyo tumahimik ang paligid ng ilang segundo, dahan-dahan man at kabado kong idinilat ang aking mga mata. Tumingin ako muli sa kisame. Wala na ang anino. Nabunutan ako ng tinik sa dibdib at nakahinga ng malalim. Iniisip kong baka guni-guni ko lamang talaga ang lahat. Pero nagkamali ako kay istorya. Dahil bago ko pa man maibaba ang tingin ko, biglang nanigas ang buong katawan ko nang may maramdaman akong kakaiba. May humahaplos sa kanang pisngi ko. Napakalamig ng haplos na iyon. Parang yelo na idinikit sa balat ko. At nang dahan-dahan kong ilingon ang ulo ko sa tabi ng kama, naroon siya. Nakadapa sa tabi ko ang itim na anino.
Napakalapit na mukha niya sa mukha ko habang nakangisi ng napakalawak gamit ang mapupula niyang mga mata. Arya, papatayin kita. Bigla akong napabalikwas ng bangon. Hinihingal ako na malalim at basang-basa ng pawis ang buong katawan ko at parang sasabog ang puso ko sa sobrang bilis ng tibok nito. Napahawak ako sa aking pisngi. Wala namang humahaplos. Tumingin ako sa kisame at wala na rin ang nakangising anino. Nakatulog pala ako nang hindi ko namamalayan at isang napakatinding bangungot lamang pala ang lahat ng iyon. Bagamat alam kong panaginip lamang, ang takot na naramdaman ko ay totoong-totoo pa rin sa sistema ko. Hindi ako mapakali. Kumaripas ako ng takbo palabas ng kwarto ko at munti ko pang mabangga si Lola sa may pasilyo. May dala siyang bagong timplang kape galing sa kusina at mukhang mag-aalmusal pa lamang. Ano bang nangyayari sa iyo, Arya? Para ka nakakita ng multo dyan. Ang balisa mo at namumutla ka pa. Ang punapa ni Lola habang nakatitig sa akin. May pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi ko siya sinagot. Hindi ko alam kung paanong ipaliliwanag sa kanya ang demonyong nakita ko sa tabi ko sa kama. Tumiretso ako sa kusina. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ko yung garapon ng kape. Nagtimpla ako ng sarili ko. Pero imbes na isang kutsarita lamang, 3 stick ng instant coffee ang ibinuhos ko sa isang baso. Sobrang itim at sobrang pait ng timpla ko. Ginawa ko iyon dahil may matinding phobia na ako sa pagtulog. Natatakot akong antuking muli at madalaw na naman ng ganoong klaseng bangungot. Pagkatapos kong itaktak ang kape, lumabas agad ako ng bahay at pumunta sa may likod. Doon, sunod-sunod kong hinithit ang sigarilyo ko habang nakatulala sa may kawalan. Wala na ako sa aking sarili noon kay istorya. Pakiramdam ko, dahil sa sobrang tapang ng kape at walang tulog, lumulutang ang kaluluwa ko sa labas ng aking katawan. Para ako nanonood ng sarili kong buhay mula sa malayo. Nang sumapit ang sumunod na gabi, hindi na ako nahiga. Naupo lamang ako sa gilid ng kama ko. Gising na gising ang 2 mata at desidido akong huwag pumikit kahit 1 segundo lamang para bantayan ang sarili ko laban sa 3 lalaki nagpaplano sa akin sa labas ng bintana. Madaling araw na, mga bandang 3:00 na muli kong marinig ang kaluskos sa tuyong dahon. At doon, dahan-dahan na namang lumitaw ang 3 anino sa bintana ko. Pero ang nakakabaliw at nakatatakot sa lahat kay istorya, narinig ko na naman ang eksaktong pag-uusap nila noong nakaraang gabi. Salita por salita, boses por boses. Walang nabago na parang isang sirang plaka na pinaandar sa utak ko. Pre, pakinggan mo tong plano ko. Si Arya, siya yung gagawin nating target ngayon. Masarap yun panigurado. Dala ng halo-halong galit, pagod at matinding takot, bigla ako nawala ng kontrol sa aking sarili. Tumayo ako at sumugod sa bintana at marahas ko itong binuksan para harapin sila. Ano bang kailangan niyo sa akin? Ang sigaw ko sa dilim. Pero ganoon na lamang ang aking pagtataka dahil pagkabukas ko, walang tao. Purong dilim lamang at bakanting lote ang nasa labas ng aking bintana. Napaatras ako sa gitna ng kwarto. Hingal na hingal. At bago ko pa maisara ang bintana, muling may bumulong mula sa ilalim ng semento ng sahig ko. Arya, nakakatuwa ka naman. Ang daling i-prank. Napaupo ako sa may sahig. Tinakpan ko ang 2 kong tenga habang umiiyak ng husto. Sigurado akong gising ako dahil umiinom ako ng matapang na kape. Kaya naman bakit ako binabangungot ng gising?
bakit may mga boses pa rin? Papatayin kita, Arya. Papatayin kita ngayon din. Ang sabay-sabay na silang nag-iingay sa loob ng ulo ko. Tulong! Tulungan niyo ako! Papatayin nila ako! Nandyan sila sa labas! Ang hysterical kong sigaw habang tumatakbo palabas ng kwarto ko. Tuluyan na akong nagwala. Sumasabay ang malalakas na tawa ng boses sa utak ko. Walang makakatulong sa iyo, Arya. Walang-wala. Ako lang ang kasama mo. Halika na. Sumama ka na sa amin sa dilim. Sinalubong ako ni Lola sa may sala. Alalang-alala at sinusubukan akong hawakan sa magkabilang balikat. Pilit niya akong pinapaharap sa kanya para pakalmahin ako. Pero alam mo kung ano nakita ko kay istorya? Nang tingnan ko ang mukha ng aking lola, mas lalo ako nagwawala at sumisigaw dahil ang mukha niya flat lang. Walang mata, walang ilong, walang bibig. Burado ang mukha niya. Bitiwan niyo ko! Sino kayo? Huwag akong hawakan! Ang sigaw ko sabay tulak kay Lola at takbo palabas ng bahay. Inikot ko ang buong bakuran at ang kalsada sa tapat namin sa madaling araw na iyon. Hinahanap ko ang 3 lalaking napapakinggan kong tumatawa sa paligid ko. Pero wala talaga akong makitang kahit sino. Gulong-gulo ang isip ko dahil totoong-totoo ang pakiramdam ng takot. Ramdam ko yung boses sa aking tenga, pero nakikita ng mata ko na wala namang tao sa paligid. 2 linggong naging ganoon ang buhay ko. Literal na 2 linggong hindi ako natutulog at halos hindi kumakain. Sa maghapon ay pabalik-balik ako naglalakad sa harap ng bahay ni Lola na may dalang malaking bakal na tubo, mga bato o kung anumang matutulis na bagay na makukuha ko sa daan. Ginagawa ko iyon para ipagtanggol ang aking sarili kapag sumugod ang 3 lalaki. Pagsapit naman ng gabi, magwawala ako sa loob ng bahay. Magwawasak ng mga gamit at magsisigaw ng tulong dahil papatayin nga raw nila ako. Dahil kasagsagan ng pandemya noon at napakahigpit na mga restrictions sa biyahe at checkpoint, nahirapan ng husto ang mga kamag-anak ko kung paano akong dadalhin sa ospital sa bayan. Natatakot din silang lumapit sa akin dahil may hawak akong tubo at ako'y nanununtok kapag may nagtatangkang humahawak sa akin. Mabuti na lamang talaga at ang isa kong tito na nakatira lamang din malapit sa amin ang nakapansin na hindi ito usaping espiritual o nakulam lamang ako. Naghinala siya na may matindi na akong sakit sa pag-iisip o nervous breakdown dahil nga sa stress at pagkasira ng body clock ko. Gumawa siya ng paraan at nakipag-usap sa mga opisyal ng barangay hanggang sa makakuha siya ng matapang ng gamot na pampakalma o sedative mula naman sa health center. Noong una, nagwawala ako at ayaw kong uminom ng gamot dahil alam kong patutulugin ako noon. Sa utak ko kasi, kapag natutulog ako, doon ako papatayin ng mga anino. Pero nagtulungan ang mga pinsan ko na hawakan ako at pilit na ipinainom sa akin ni Tito ang gamot. Tuloy-tuloy ang pagpapakain at pagpapainom nila sa akin ng sedative sa loob ng ilang araw hanggang sa unti-unti akong huminahon. Doon lamang dahan-dahang nawala ang mga boses at anino. At sa wakas, nakakain at nakatulog na ako ng diretsyo ng walang takot. Ang sabi ng doktor sa akin kalaunan, nagkaroon daw ako ng napakatinding nervous breakdown dahil sa pag-abuso ko sa aking katawan. Laki ng pasasalamat ko kay Tito at kay Lola dahil hindi nila ako pinabayaan noong mga sandaling nawawala na ako sa aking katinuan. Samantala, naging maayos naman ang lagay ko sa loob ng ilang linggo pagkatapos ng matinding breakdown na iyon sa Iloilo. Regular akong umiinom ng gamot noon kaya medyo luminaw ang takbo ng aking utak. Pero alam mo kung anong pagkakamali ko na malaki kay istorya?
Noong naramdaman kong parang okay na ako, unti-unti kong itinigil ang pag-inom ng gamot nang hindi nagtatanong sa doktor. Ang buong akala ko kasi magaling na ako. Sakto namang dumating ang isang malungkot na balita mula sa Negros. May matinding sakit daw si Papa at baka hindi na magtagal. Dahil sa pag-aalala ko bilang anak, kahit pa naging marahasya sa amin noong bata kami, bumiyahe pa rin ako pabalik ng Negros at doon muling nakitira sa bahay ni Ate Faye para makatulong sa pag-aalaga. Nagpapakabait na ako noon. Tumutulong na ako sa mga gawaing bahay. Nagluluto at umaalalay kay ate na problemado rin sa lagay ng magulang namin. Pero syempre, ang isang bagay na hindi ko pa rin matanggal sa aking sistema ay ang pagka-adik ko sa sigarilyo at sa kape. Isang araw dahil nakokonsensya na ako sa gastos at sa kalusugan ko, bigla akong napagpasyahan na i-withdraw o itigil ng biglaan ang pagyoyosi at pag-inom ng kape. Cold turkey, ika nga. Ang hindi ko alam, ang biglang paghintong iyon, kasabay ng pigati at stress, ang magiging mitsa ng mas malalang trahedya. Noong January 20, 2022, tuluyan ang binawian ng buhay ang papa ko. Noong marinig ko ang balita, imbes na maiyak ako ay biglang namanhid ang buong katawan ko. Para bang nasyak ang sistema ko, kaya't wala man lamang pumatak na luha sa aking mga mata. Inihanda namin ang 3 araw na lamay para kay Papa doon mismo sa bahay. Pero habang pinaliligiran kami ng mga nakikiramay, nararamdaman ko na ang unti-unting pagbabalik ng mga boses at anino na akala ko'y tuluyan ng lumisan. Sa unang gabi pa lamang ng lamay, nagsimula na akong maging kakaiba. Hindi ko kayang makipag-usap o makiharap sa mga bisitang dumarating. Nakaupo lamang ako sa isang sulok, malapit sa paanan ng kabaong ni Papa, habang pabalik-balik kong niyuyugyug ang sarili kong katawan na parang timang. Tulala ako sa kawalan. Napansin iyon ng isa sa mga pamangkin ko na anak ni Ate Faye. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang braso ko. Uy, Tita Arya, okay ka lang po ba? Patulog ka kaya muna sa loob. Kanina ka pa po ganyan eh. Yung mga mata mo, parang nadadilate na at tumalaki na. Ang puna ng pamangkin ko na may halong takot sa kanyang boses. Hindi ko siya sinagot at hindi ko rin siya tiningnan. Paano ako matutulog kay istorya kung sa mga sandaling iyon? Nakikita akong punong-puno na naman ng mga nakangising itim na anino ang paligid ng kabaong ni Papa. Para sila mga buitre na nag-aabang sa akin. Nang matapos ang gabi at pumasok na kami sa loob ng bahay para magpahinga, lalo ako nagmatigas na huwag pumikit. Takot na takot akong mapanaginipan sila. Habang nakatayo ako mag-isa sa may dining area para uminom ng tubig, biglang may narinig akong napakalamig at pamilyar na boses galing sa likod ng refrigerator. Matagal-tagal din bago tayo muling nagkita, Arya. Miss mo ba kami? Heto na naman kami at sisiguruhin naming papatayin ka namin ngayon. Dinalaw ako ng matinding panic. Parang gripo na naman na binuksan ang adrenaline ko. Dali-dali akong pumunta sa may kusina. Kumuha ako ng isang matalim na kutsilyo at isinilid ko iyon sa loob ng sling bag ko. Hindi pa ako nakontento kay istorya. Nag-ikot ako sa buong bahay habang tulog ang lahat. Kumuha ako ng gunting, mga screwdriver, malalaking pako, mga matutulis na gamit panlinis at kung ano-ano pang pwedeng ipansaksak. Lahat ng iyon ay binuhat ko at itinago ko sa ilalim ng kutso ng aking kama. Kusang gumagalaw ang katawan ko na parang isang sundalo nag-iimbak ng mga sandata. Dahil sa utak ko, ito lamang ang natitirang proteksyon ko para mabuhay.
Nag-lock ako sa loob ng kwarto ko at doon ako nagsimulang makinig sa usapan ng tatlong lalaki na parang nasa loob lamang din ng kwarto ko. Huwag. Pakiusap, huwag niyo naman akong patayin. Wala naman akong ginagawa sa inyo eh. Ang pagmamakaawa ko sa hangin habang nakaluhod sa sahig at umiiyak. Biglang sumagot ang isang boses. Humahalakhak siya ng nakakilabot. Kung ayaw mong ikaw ang patayin namin, Arya, pwede rin naman na yung pamangkin mo na lamang na lumapit sa iyo kanina. Mas masarap at mas masaya yun na biktimahin kesa sa iyo. Nang marinig ko iyon ay parang sumabog ang utak ko. Nabaliw ako sa matinding takot para sa kaligtasan ng mga pamangkin ko. Dahil napapansin ni na Mama at Ate Faye na talagang iba na ang kilos ko at ako'y nagdidiliryo, natakot silang tabihan ako. Pumasok silang mag-iina sa isang kwarto. Isinama ang mga bata at inilak nila na mahigpit ang pinto mula sa loob. Pero sa baluktot kong pag-iisip ng gabing iyon, akala ko ay may anino na sa loob ng kwarto nila at sinasakta na sila. Narinig ko kasi ang boses na nagsabing, "Papatayin ko na sila ngayon." Dala ng matinding proteksyon at paranoia, kinuha ko ang kutsilyo sa aking sling bag. Sumugod ako sa pinto ng kwarto ni na Mama at pilit kong idinanyos ito o sinisira yung lock gamit ang dulo ng kutsilyo. "Buksan niyo to! Lalabas kayo dyan! Sasaktan kayo ng anino!" Ang sigaw ko pa habang hinahampas ang pinto. Pero dahil sa takot nila sa akin na may hawak ng kutsilyo, lalo nilang hindi binuksan ang pintuan. Dahil hindi ko sila mailabas, kumaripas ako ng takbo palabas ng bahay. Tumakbo ako sa gitna ng kalsada sa tapat ng lamay ni Papa. Madaling araw na noon at doon ako nagsisigaw ng paulit-ulit na parang sirena ng ambulansya. "Tulong! Saklolo! Tulungan niyo kami! Nirape nila yung pamangkin ko. Papatayin din nila kaming lahat ngayon din. Tulong!" Ang hysterical kong sigaw na naging dahilan para magising ang mga kapitbahay, pati na rin ang mga natitirang naglalamay. Agad na lumabas sina Mama at ang asawa ni Ate para naman pigilan at pakalmahin ako. Pero wala silang nagawa dahil sa aking pagwawala. Kinuha ko ang lahat ng matutulis kong gamit na itinago ko sa kwarto at dinala sa labas. Habang itinuturo ko ang kisame, pati na rin ang bubong ng bahay sa harap ng mga pamangkin kong umiiyak na rin noon nang dahil sa takot. "Andyan na sila sa loob ng bubong. Nakikita niyo ba? Papatayin nila tayo. Gagasain nila kayo kapag hindi ka lumapit sa akin. Andyan siya oh. Siya yung tatlong lalaki." Ang pagsisigaw ko habang iwas na iwas ang tingin ko sa mga nakapaligid sa akin. 2 araw at 2 gabi akong walang tulog. Walang ligo. Walang kahit na isang subo ng kanin kaistorya. Pabalik-balik ako mula sa loob ng bahay patungo sa may kalsada. Sumisigaw, nagwawala at nakikipag-away sa hangin. Sa puntong iyon, ang pamangkin kong paborito ko sanang kalaro, takot na rin sa akin at ayaw nang lumapit kahit 1 metro lamang dahil para na akong isang ganap na halimaw sa kanilang paningin. Dumating ang 3 araw ng lamay ni Papa at doon na talaga naubos ang pasensya ng pamilya ko, lalo na ng asawa ni Ate. Hindi na kasi normal ang mga ginagawa ko. Para akong manok na walang ulo na pabalik-balik sa daan. May dalang kutsilyo at kung ano-ano ang sinasabi. Kaya naman palihim silang tumawag sa mga barangay health officials at mga security guard ng munisipyo. Nagiging bayolente na raw kasi ako at baka makasakit pa ako ng ibang tao. At ng mga sandaling iyon, nagawa ko pa nga tumakas sandali sa kabilang kalsada para lamang manghingi ng kape sa kapitbahay. Kulang na lamang ay lumuhod ako sa kanila
dahil kailangan kong manatiling gising. Dahil nga sa isip ko, kapag natulog ako, doon ako kukunin at papatayin ng anino. Nang bumalik ako sa tapat ng bahay, laking gulat ko na makita ko ang isang ambulansya at ilang lalaki naka-uniforme na may dalang tali at stretcher. Doon ko natunugan na huhulihin nila ako para dalhin sa isang mental hospital o temporary facility. Sa paningin ng mga kapitbahay at ng mga tao sa lamay, isa na akong ganap na baliw na dapat ikulong. Pero para sa akin kay istorya, totoong-totoo ang mga nakikita ko. At ang masakit pa, nang tingnan ko ang mga guard na papalapit sa akin, nakita ko nakatayo sa kanilang tabi ang itim na anino na mayroong mapupulang mga mata. Nakangisi ito ng napakalawak sa akin at parang sinasabing, "Sige, sumama ka sa kanila dahil doon kita papatayin." Dala ng matinding takot na ibibigay ako ng mga guard sa demonyong iyon, kumaripas ako ng takbo. Tumakbo ako sa likod bahay at sa isang iglap dahil sa taas ng adrenaline ko. Nagawa kong talunin ang isang napakataas na pader ng kapitbahay na sa normal na pagkakataon, hindi naman talaga kayang lundagin. Pero dahil pagod na ang katawan ko, wala akong kain na tulog, mabilis din ako napagod at na-corner ng mga guard sa isang eskinita. Pilit ako nagpumiglas, nanuntok, nangagat, pero marami sila. Itinali nila ang mga kamay at paa ko sa ambulance bed. At doon ko na naramdaman na may tinurok silang gamot sa braso ko. Sedative iyon. Sa loob ng ilang segundo, unti-unting bumigat ang talukap ng aking mga mata hanggang sa lamunin na ako ng kadiliman. Pero kahit tulog ang katawan ko, ang utak ko'y hindi nagpapahinga. Doon ko muling napanaginipan ang itim na anino sa may kisame. Pero sa pagkakataong ito, unti-unti siyang nagbago ng anyo sa harap ko habang nakatali ako sa isang madilim na espasyo. Lumaki siya ng napakataas at naging parang higante. Ang balat niya ay naging purong uling na magaspang. Lumaki ang dalawang pakpak na parang sa paniki sa kanyang likod at tinubuan siya na mahahabang sungay ng kambing sa ulo. Isang totoong demonyo kaistorya. Humarap siya sa akin at ang boses niya ay parang kulog na siyang nagpayanig sa buong paligid. "Arya, wala kang pag-asa. Napakahina mo, madali kang matukso at napakapusok ng iyong puso." Ang wika pa ng demonyo habang humahalakhak ng napakalakas. "Masyado kang mahilig sa tawag ng laman at sa mga makamundong bisyo. At sa mga katulad mo, sisiguraduhin ko na dito ang bagsak sa impyerno kasama ko. Hindi ka man mamatay sa sakit mo ngayon, ngunit sisiguraduhin ko na sa oras na pagpanaw ng iyong hininga, sa akin ang tuloy mo." Nais ko siyang sagutin at nais kong sumigaw at magmakaawa. Pero naramdaman kong walang boses na lumalabas sa lalamunan ko. Itinaas ng demonyo ang kanyang kanang kamay na may mahahabang kuko at biglang may ipinakita sa aking isang pangitain sa hangin. Ang panaginip o vision ng mundo sa araw ng katapusan o Judgment Day. Napakapangit ang nakita ko kay istorya. Kulang ang salitang nakakatakot. Kulay pula at kahel ang buong paligid, parang nag-aapoy ang buong langit. Ang mga karagatan ay naging kulay dilaw at kumukulo dahil naging asupre. Nagkakagulo ang milyon-milyong tao sa daan, pabalik-balik na tumatakbo na walang direksyon. Maraming umiiyak, nagsisigaw at nagmamakaawa. Pero wala nang nakikinig sa kanilang mga panalangin dahil sarado na ang langit. At ang pinakamasakit pa sa lahat, nakita ko ang mga maliliit na bata na nakahandusay sa kalsada. Marumi at umiiyak habang nagmamakaawa ng tulong. Napahagulgol ako sa nakita ko,
kahit sa loob ng panaginip. Tandaan mo ang nakikita mo ngayon, Arya. Totoong mangyayari ang lahat ng yan. Ang bulong ng demonyo sa tenga ko. Napakabaho ng hininga niya. Malapit na. Napakalapit na ng araw na yan. Sa matinding takot ko ay bigla kong idinilat ang aking mga mata. Nagising ako. Pero wala na ako sa ambulansya o sa ospital. Nasa loob na ako ng isang pribadong sasakyan at nakahiga ang ulo ko sa kandungan ni Mama. Habang si Ate Faye naman ay nasa unahan at kausap ang driver. 3 araw na pala akong tulog na parang tuod sa ospital dahil sa tindi ng itinurok sa aking pampakalma. At noong medyo nag-stabilize na ang vital signs ko, pinayuhan na kami ng doktor na sa bahay na lamang ako mag-recover para hindi na rin lumaki ang babayaran doon. Doon ko na nalaman mula kay Ate Faye ang totoong medikal na dahilan ng lahat ng nangyari sa akin. Formal na po ako na-diagnose ng psychiatrist na mayroong schizophrenia. Paliwanag ng doktor sa kanila, ang matinding pagkalaso ng utak ko sa nicotine mula sa sunod-sunod na sigarilyo at ang labis na caffeine galing sa matatapang na kape. Ang kawalan ko ng maayos na tulog at pagkain sa loob ng maraming linggo, kasama na ang mga nakatagong childhood trauma ko noong binubugbog kami ni Papa. Lahat ng iyon nagsama-sama para mag-trigger ng malalang chemical imbalance sa utak ko. Doon na pumasok ang mga hallucination at paranoia ko. Neresetahan ako ng doktor ng mga antipsychotic na gamot na kailangan kong inumin ng regular. 24 oras, walang laktaw, para maging normal ang estado ng pag-iisip ko at hindi na bumalik ang mga anino. Hindi naging madali ang recovery ko pagka-uwi kong muli rito sa Iloilo kay Istorya. Ang hirap labanan ng withdrawal. May mga araw pa rin noon na parang tinatawag ako ng amoy ng sigarilyo at naghahangad ang katawan ko ng matapang na kape. Pero tuwing maaalala ko ang nakakatakot na mukha ng demonyo at yung pangitain ng katapusan ng mundo, napapapikit ako at taimtim akong napapadasal. Sa awa at tulong ng Panginoon, unti-unti kong nalampasan ang madilim na yugtong iyon ng buhay ko. Dahil sa nangyari, hindi ko man lamang nabantayan o nasamahan si Papa sa huli niyang hantungan sa sementeryo. Kaya naman noong medyo lumakas na ako at naging normal na ang takbo ng isip ko, binisita ko na lamang ang kanyang puntod para humingi ng tawad at mag-alay ng kandila at dasal. Sa kasalukuyan po, maayos na ang kalagayan ko. Malaki na ang ipinagbago ng lifestyle ko. Hindi na ako nagpupuyat. Kumakain na ako sa tamang oras at tuluyan ko nang tinalikuran ang sigarilyo. Tumutulong na lamang ako ngayon sa pamamahala ng maliit na negosyo ng tita ko rito sa Iloilo, habang patuloy pa rin ang pang-inom ko ng aking maintenance na gamot. Isang malaking bahagi rin ng paggaling ko ay ang gabi-gabing pakikipagkwentuhan at pakikinig ko sa inyong mga kwento. Sapagkat nga ang mga aral at kwento rito ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob na magpatuloy at huwag nang bumalik sa dati kong gawi. Hindi ko alam kung totoo nga ba o gawa lamang ng sakit ko ang ipinakita sa aking katapusan ng mundo ng nilalang na iyon sa aking panaginip. Pero sa tindi ng mga kaguluhan at takbo ng mundo ngayon, parang hindi na rin malayo na mangyari nga iyon. Kaya para sa akin, mas mabuti pang manumbalik na lamang tayo, magbago ng buhay at magtiwala ng buong puso sa ating Panginoon dahil siya lamang ang may hawak ng ating kapalaran. Maraming salamat po kay Istorya sa pagbabasa at pagbibigay daan sa aking kwento. Sana po'y mas marami pa ang matuto sa mga istoryang matutunghayan dito. Nagpapasalamat, Arya. Napakabigat at talagang nakapangihilakbot ng naging pinagdaanan ni Arya. Ang kanyang karanasan ay isang malakas na paalala
na ang ating mental na kalusugan ay hindi dapat ipinagwawalang bahala o ikinahihiya. Dahil ang labis na stress, trauma mula sa kabataan at pag-abuso sa sariling katawan, gaya ng walang kontrol na pagkonsumo ng nikotina at caffeine, may totoong medikal na epekto na kayang magpabago sa takbo ng ating katinuan. Ipinapakita rin sa kanyang buhay na ang pagwawaksi sa mga payo at ang labis na pagrerebelde ay madalas na naghahatid sa atin sa mas madilim na landas. Gayunman, kahanga-hanga ang katatagan ni Arya at ng kanyang pamilya. Pinatutunayan nito na sa kabila na naging pagkakamali, laging may pagkakataon para sa pagbabago, pagaling at pagbabalik loob sa mas malusog at payapang pamumuhay kapag tinanggap natin ang tamang tulong at ang medikal na gabay. Para sa patuloy na paghakbang ni Arya, napakahalaga na manatili siyang matatag sa kanyang medikal na paggagamot at huwag nang uulitin ang biglang paghinto sa kanyang mga maintenance na gamot nang walang payo ng doktor. Dahil ang schizophrenia ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na pangangalaga, karapat-dapat niyang ipagpatuloy ang kanyang bagong lifestyle at huwag nang tingnan ang sarili bilang dating black sheep, kung hindi isang taong nagtagumpay laban sa isang matinding karamdaman. Ang kanyang kwento ay nag-iiwan din ng hamon sa ating lahat na maging mas mapagmatyag at may empatiya sa mga taong nagpapakita ng senyales ng mental breakdown at sa halip na husgahan silang nababaliw o nasisiraan ng bait, tulungan sila. Ang tunay na kaligtasan at kapayapaan ay nagsisimula sa pag-amin sa ating mga kahinaan, pagtanggap sa tulong ng agham at ng pamilya, at sa pagkabit sa mas malalim na pananampalataya sa Panginoon upang tayo'y magabayan sa bawat darating na bukas.